Isang nakagigimbal na aligasyon ang bumulaga ngayon sa internet kung saan tila nagkaroon ng pisikal na komprontasyon sa pagitan ng magkabilang panig ng politika. May mga kumakalat na haka-haka na diumano ikinorner at iginulpe ni Senador Robin Padilla si dating Senador Kiko Pangilinan. Ang aligasyong ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa social media. Samantala, sa isa pang balitang naging mitsa ng mas matinding kaguluhan, may mga reports na handa ng arestuhin ng FBI si Senador Bato de la Rosa. Ito ay may kaugnayan sa mga isyu ng kanyang mga naunang pahayag at sa posibleng kaso na isinasampa laban sa kanya. Ang larawan ng senador na tila may hawak na Biblia habang mukhang nagmamakaawa ay mabilis na nag-viral at nagbukas ng maraming diskusyon. Sa gitna ng mga ganitong balita, kinumpirma rin ng mga source na ibinasura ng Korte Suprema ang inihain na Temporary Restraining Order (OD) ni De La Rosa. Ito ay nagpapahiwatig na mas malaki ang banta ng kanyang agarang pagkaaresto. Ang pagkakasangkot ng iba't ibang personalidad sa mga isyong ito ay lalong nagpapahirap sa sitwasyon. Hanggang ngayon ay wala pang opisyal na pahayag mula sa magkabilang kampo ni Padilla at Pangilinan tungkol sa alleged gulpihan issue. At para sa sitwasyon ni Senador Bato de la Rosa, ang lahat ay nag-aabang sa susunod na hakbang ng ED. Ongoing ang alin, sir. Sir, alin daw po yung ongoing, sir? Excuse. Magaling talaga tong si Mian Los Baños. Magaling siyang... Mahusay talaga tong si Mian. Sir, sa pagbabalik po ninyo sa session, are you confident na mapoprotect po kayo ng Senate leadership with this ordeal? Alam nyo mga kababayan, yung mga ganyang klaseng kaganapan, yan ang gusto nating makita doon sa mga nagnakaw sa kaban na sambayanan. Yung nag-ikaw sila kumbaga, hindi magkanda o gaga, di ba? Nakikita natin to doon sa mga gumawa ng matino sa bansa na to. Nakakalungkot lang. Sa pagbabalik niyo po sa session ngayon, are you confident dun sa protection? Yes. Nakakalungkot. Huwag niyo po kami tulak. Okay lang po. Lalabas kami. Ito naman kasing si Mian, sikip-sikip na ng elevator, papasok pa eh. So nakikita natin ngayon mga kapatid si Senator Bato de la Rosa mula sa 5th floor at babalik siya ng session hall. Yan ay sa gitna ng ugong-ugong na di umano ay hindi na-grant yung kanyang TRO sa SC bagamat wala pa tayong kumpirmasyon kaugnay niyan mga kapatid. Pero sabi ni Senator Bato, babalik siya ng session at tuloy ang kanyang pag-attend ng session ngayong hapon. Nako. Gugu. So yung debt to GDP natin medyo mabigat na and then yung credit ratings natin apektado na. But still, Fidel Ramos was in a worse case. Yung desisyon ng SC. Ledak people tomorrow kasi may ledak na Tuesday. And hopefully, Grabe naman ang EC natin. any member of Grabe naman. Senate submit to the Secretary. Ang nakikita po ninyo mga kapatid ay si Senator Bato de la Rosa, kasama sila Senator Robin Padilla at Senator Bongo sa loob ng sesyon. Mga kapatid, sinundan natin siya mula sa 5th floor kanina. Ayun na. Umugong nga yung sinasabing posibleng hindi nga raw na-grant yung kanyang TRO para hindi maaresto ng ICC. Yung TRO na yan ay hiningi sa Korte Suprema pero sabi ni Senator Bato sa atin wala siyang nakukuhang impormasyon kaugnay niyan. He is ready ano man ang mangyari kung merong dumating ulit na NBI operatives dito. But as of now, sabi ni Senator Bato, wala siyang nakukuhang impormasyon sa kung ano yung desisyon ng SC sa kanyang hiling na TRO. Hindi trabahong politika. Hindi trabahong tirahan, hindi trabahong bato-bato sa langit pag dumating sa Senado, sino magagalit. Hindi po. Trabahong tapos na yun eh. Tapos na Monday, tapos na kahapon. Ito yung pangalawang video nitong si Mian Los Baños. Good? Ito naman kasi si Ate Mian, singit na singit. Aray, Ate Mian. Ano ba yan? Oh.
konti. Sir, what's happening? What's happening? Can you tell us? No, no, no. Bawal local. Attorney Horacio, sir, what's happening, sir? No. Sir, stop ako dyan. Meron tayo, please. Meron tayo. Kawawa. Ang bilis naman lumabas ng petition na yun ng Korte Suprema. Di ba? Ang bilis naman. Ang nangyari dyan. Attorney, what's happening, sir? Doon na lang tayo. Nag-ano dito, sir? Okay, okay. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Sir, arrest po, arrest. Okay, okay. Okay. Mga kapatid, nakaabang tayo dito sa basement, for possible arrest ni Senator Bato de la Rosa. Okay. So we're waiting here. Wala. Inatid ko lang ako. Focus ko lang sir. Hindi mo ba dyan lang? Hindi naman dito? Makinig ko na kanina. Bakit? Okay, hinihintay natin ngayon dito sa may basement, yung possibility na maaresto sa Senator Bato de la Rosa. Ito namang We're waiting for the ito- NBI right now. Ito naman si Mian Los Baños, excited na excited talaga na ma-arresto itong si Senator Bato. Pambira ka naman natin, Mian. Tingit lang, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, nako. Naka-standby tayo mga kapatid dito sa may basement ng Senado kung saan posibleng pumasok yung mga operatiba ng NBI na sinasabing aaresto kay Senator Bato de la Rosa. But we're still confirming that dahil ang sabi ni Senator de la Rosa ay wala raw nakakuha ng impormasyon sa kanya o nakarating na impormasyon sa kanya na may darating na NBI para arestuin siya. Ako, hindi naman ako sa pag-aano, no? Para dito kay Senator Bato, anak ko, wala na eh. Finish na pag napunta ka sa dahig. Kung ako lang. Finish na pag napunta ka sa dahig. Wala na, tapos na. Wala ka nang aasahan. Wala na, tapos na. Diretso ako na magsasabi na wala na, tapos na. Pag napunta ng dahig, itong si Senator Bato. Susunod na yan si lahat ng konektado kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na pwedeng implicate dyan. Pati si VP Sara, malamang sa malamang isasali ho dyan. Ngayon, yarin lamang nagkaganyan na anak ng toko, ano pa hinihintay natin? Di ba? O tanungin natin ang abogado ni Sen Bato. Nasa basement ako. Nasa basement si Oo, Mian. naka FB Live ako. But can somebody message me kung dumating na sa taas or kung ano nangyari kasi blinded ako dito. Message nyo ako ano nangyari. Okay, thanks. O punta tayo sa taas. Punta tayo sa taas. Nagkagulo daw sa Senado eh. Oh.
Habang nasa taas ho tayo, panoorin natin mga kaganapan sa baba. Diyan sa basement ng Senado. Puro line cruiser sakyan, no? Kagulo daw sa lounge, eh. Ano, may nagbugbugan ba? Ayaw pa kasi magpasori ni Kiko, eh. Ba yan? Oh. Mian tayo, mian. Daniel. Ano info? Diyan dadaan? Bakit? Anong info? Hindi naman bumaba ako dito sa station. Nagkakagulo? Bakit? Nangyari? Total cinema. Okay. Politika sa Pilipinas, total cinema Pero ho talaga, si grabe. Bato nasa di ba? Hindi na! Sige. Okay. Yan. Ay, naku, dami na naman lalaking camera dyan, oh. Sa labas, sa loob. So mga O, yan. kapatid, Standby lang dyan kay Mayan Los Baños. Dito tayo sa taas, interview sa USAA. USAA ho ito, USAA. Gano'ng karami sir security personnel? The occupation forces from the PNP, I think they're now about 1,500. Within the Senate premises? Yung nasa labas yun. Sir, bakit pumasok yung lawyers ni sa Fernando de la Rosa doon sa room? Sa room na? Doon kanina. Sa lounge. Kasi I've spoken with Senator Moto Sergeant at Arms yan, Sergeant at Arms. Hindi nakakaya na magkaroon ng arrest dito sa Senate premises. Pangyayari din sa dalawang senador. Coordination from any law enforcement agency. as we speak, wala po kami na receive na coordination from any law enforcement agency. Pero sir, kung mag-coordinate man, papapasukin po ba sila? Kakausapin po namin Balik tayo kay Mayan. yan, nakikita ninyo, mga miyembro ng media, Oh, Na- may NBI pa. all are, actually, back and forth yung lakad namin kasi Eto, balik tayo dito. yung Wala nang kanilang pala. head, yung team leader nila, but we will not allow any Si Mayan masyado lang pa-hype, no? Wala pa naman palang arrest, masyadong bida-bida. tactical or any team to go inside. Pero kakausapin namin yung team leader nila. Opo, pero sir, sa ngayon ano yung status ulit sir ng Senado? Naka-lockdown po ba sir sa radyo yung gate ng GSIS at saka po yung sa main gate? Hindi po lockdown ang tawag, elevated alert level lang po tayo. Meaning, Sa Monday, meaning magdadagdag tayo ng mga security systems including yung augmentation from the PNP. maghahawak pa rin po ng long firearms yung mga sergeant at arms? Yung mga long firearms po, kasama po yan sa elevated threat level namin na protocols. So, ibig sabihin, sir, kasi ang directive, sir, kung walang utos mula sa korte, hindi ibibigay si Senator Bato de la Rosa. So, kung may pupunta dito, ICC warrant of arrest lang ang dala, hindi po ibibigay si Senator Bato. Hindi niyo Based on the papapasukin. instructions of the Senate President, sa yung agreement naman namin with the NBI, hindi po. Opo. So, Balikan ko lang po yung away kanina. yun na nagpang-abot si Senator Kiko Pangilinan at si Senator Robin Padilla. Kanina kasi di ba nag-declare ng break. So tapos na sila sa papunta na sila sa Suntukan daw talaga, suntukan! Pambira, nagpang-abot! O, suntukan ongoing, sabi nitong si, Senator Jimmy Bondoc. Alam mo, maliit kasi ang paanan sa likod, di ba? So medyo siguro nagkasaguran, pero hindi ko naman nakita dahil wala ako doon kanina. Pero sabi yung report sa inyo, Yun po ang report sa akin, medyo nagkasagutan lang ng konti. Hindi naman sigawan. Nagkasagutan pero magkakasuntukan ba? Ano sabi ni Sir Robin? Yung asawa mo, naging kalab team ko, ganon.
Nagkagirian lang siguro. Nagkagirian. Yung asawa mo, binalot ko, ganon? Sir, kinailangan awatin ng mga kapwa senador, kinailangan paglayuin. Naawat naman ng mga tao. Ibig sabihin, sir, kinailangan pong Balik na ako rin, baka may magkagirian. Balik na. kailangan sila awatin. Mayan tayo, mayan. Siguro, babalikan ko kayo mga kapatid, oras na Sige, balikan mo na muna kami, mayan ha, kasi masyado kang bida-bida eh. Wala pa naman, masyado kang, kala ko pa naman, ma-arrest ng Sen Bato eh. Wait lang ha. Ipatry lang daw ko na magana ba ang audio ani. Ay, no. Nagpang-abot. Sige, ikaw naman kasi naninigaw eh. Sa labas ng Senate Lounge, si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At kinumpirma nga niya kanina naka-lockdown ang buong Senate building or Senate compound. At takbo ng session kung saan nagkaroon muna ng break at habang nagkaroon ng break sa session ay pumasok lahat doon sa Senators Lounge yung mga senador at may mga usap-usapan nga nagkaroon nga daw ng suntukan ito sa Senator Kiko Pangilinan at Senator Badilla na sinabi naman ni Sergeant Arms Aplaska wala naman daw impormasyon na ganon yung nangyari. Sa usapin naman ng lockdown ay wala naman daw lockdown sa mga oras na ito. Pero yung sa main gate, automatic lockdown yon dahil nga makikita natin doon sa labas, nagkakaroon nga ng mga kilos protesta or mga rally mula sa mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa, taga-suporta ng pamilyang Duterte at maging doon sa mga anti-Duterte. Kung kaya nagpatupad ng lockdown, which is ginawa na rin ito noong Lunes kung saan nga nagkaroon. Sige. Okay. Yes. I-tweak lang to gamay, ha? Sige. Okay, salamat. Sir, may we know if the TRO was granted, sir? There is a report already, but I don't have a copy pa. Okay, I don't have a copy pa. I do not want to speculate. I hope you understand I am a lawyer. May report, may ruling, pero I don't want to speculate, okay? Even if you can't tell that to us, you already told that to Senator Bato. He's informed of the ruling. I did not tell anything to Senator Bato except that we discussed about certain options. Okay? Being That's between a lawyer and a client. you cannot discuss. Attorney, reaction na lang kasi nasa ICC wanted this na si Senator Bato de la Rosa. Any reaction? We expected that, of course. So, yeah. Yes po. Ay, salamat. Salamat po. Thank you. Ha? Thank you. Sige lang, tingnan natin. Sir, si Senator Bato nandun pa sa executive lounge? Kapapasok lang, nandun siya sa session hall. Sa session hall na ata. Oo nga, kailangan nating magngiti sa ganitong mga sitwasyon. So are we looking at... I could not speculate officially kasi mahirap na. Are we looking at the good news? Are we looking at the good news in favor of Senator Bato? I am a positivist. Everything is a good news. Everything happens for a reason. Yun po ang ma'am, I'm waiting po kung yung final order talaga. Kasi I think the Supreme Court will issue a statement in a few minutes. I think the best option is to wait for the Supreme Court. So the final order will come out today? I think so. Okay, all right. Thank you, sir. Thank you.
Ayun nga mga kapartner, nakausap natin o nakapanayam si Attorney Israeli Tutorion at sinabi nga niya na may ruling na nga itong Supreme Court TRO sa kanilang petisyon na inihain dito sa Supreme Court. Kinumpirma niya na merong ruling pero wala pang kopya ang kampo ng senador. At yun nga sabi niya kanina ay ngayong araw o within meron po silang court kaugnay ng kung meron man ipaalam ko sa inyo. We will wait for the Supreme Court. Meron po silang official announcement in a few minutes. Pero attorney, may usap-usapan na may aircraft na daw dito sa loob ng Senado. Can you confirm po? Yan ang hindi ko alam kasi hindi ko nakita eh. So what's the plan, attorney? Ano pong next move na gagawin ng lockdown ni Pato? Ang masasabi ko lang, abangan ang susunod na kabanata. Kailangan natin ng prayers, kailangan natin magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming nangyayari sa ating bansa na sometimes hindi natin naiintindihan. Pero I am hoping and praying that everything will turn out to be good for our country. Sorry, attorney, to ask, pero worst case scenario na ma-denied ito yung TRO. Tama ba na arestuhin si Senator Bato? Hindi rin. Kasi granting for the sake of argument na ma-deny, kailangan pa yan i-proseso pursuant to local judicial processes po natin. Illegal po yan. Okay, thank you. Thank you, attorney. Let's go po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Wala na? Ngayon, yung mga sitwasyon ngayon sa labas ng Senado. Standby lang ho tayo dito sa SMNI, no. Nakakalungkot yung mga lumalabas na balita pag nagkataon talagang wala na ho pala talaga tayong aasahan sa ating Korte Suprema, di ba? Wala na ho tayong tatakbuhan dahil wala na pagka nangyari ho kasi parang sinuko na ho talaga kasi yung executive sinuko na ho nila parang na ho talaga tayo yung lahat ng gusto mangyari ng banyagang korte dito kahit wala na silang jurisdiction, ang executive binigay na yan. Tanging umaharang na lang ho dyan, yung Sergeant at Arms sa Senado. Ngayon, kung pati ang ating Korte Suprema, ganyan din ho ang pananaw o gagawin nila dito sa isa na to, wala na ho talaga tayong aasahan, mga kababayan. Higpit na ay pinagbabawal ng OSA. Ayan. Sitwasyon sa loob ng Senado ho yan. Gusto ko makita pagmumukha nitong tawag dito, Kiko Pangilinan. Anong ethics? Gulpi sarado siguro to, mga kababayan. Ipinagbabawal rin ng OSA ang mga kapartners yung pagpasok din ng media doon sa loob ng plenary kung saan nagpapatuloy yung session matapos nga yung ilang Tuloy na ba yung session? Na suspension. Tignan lang natin, lipat tayo sa session. Nakita natin kanina na umakyat from Senator's Lounge ay dumiretso si Senator Bato de la Rosa sa kanyang opisina sa 5th floor at wala namang binigay na impormasyon si Attorney Torion kung anong mangyayari. Basta ang sabi niya lang is nakahanda yung kanilang kampo sa kung anumang hakbang na gagawin ng government, no? Especially nga itong usap-usapan na denied yung kanyang petition for TRO.
Ito ang nangyayaring session ngayon. Panoorin mo natin. Alis na muna siguro tayo dito kay Ate Jose Semenay. Punta ko tayo dito, game. Our new Senate President still on the floor. I did ask him about his ruling because it was unclear yesterday when this was raised yesterday afternoon by Senator Kiko Pangilinan about the holdover capacity of outgoing Senate committee chairpersons in relation to Section 19 of the Rules of the Senate. So may we know now the decision, the wisdom of the new Senate President. Thank you, Madam President. May I proceed? Please proceed, Mr. Senate President. So again, thank you for the clarificatory question, Senator Tulfo. So the context was yesterday I announced in reaction to both some inquiries and also to a Inquirer.net post that the inconveniences suffered by some of our guests. So I reiterated that Senator Pia asked me Monday whether they can proceed or do we need to elect the new chairpersons for scheduled hearings. So officially, we pointed out to Section 19, and of course, Senator Pangilinan saw some inconsistencies. My ruling was that you always look at the rule and the practical situation, and if there's a way to harmonize, then you harmonize. So having said that, I think the second question of Senator Tulfo, and please correct me if I'm wrong, when I approached him a while ago, is what about the bills that are on the floor for sponsorship or already on the agenda or already filed and signed and ready for sponsorship? So again, any of our colleagues can correct me if I'm wrong. I was telling him if it's a non-controversial, meaning we all agree on it, we have the same direction, then it'll be a conversation between the new chairperson, the majority leader, and him and Senator Tulfo, because usually if you were already sponsoring it, the new chairperson allows you to sponsor it. Of course, for example, the new chairperson and the old chairperson might disagree, let's say, if there are amendments and these amendments, let me use the AIX for example. No? So for example, if half of us do not believe that there should be a penal clause for the prohibited acts and half do, and it was still on the sponsorship level, we'd probably give that discretion to the new chairman. And the new chairman would probably say, I want to continue it because we have strong feelings. But most of the bills, I think, will really be between the author, the former chairman, and the new chairman. Of course, the authority is with the new chairman, but we're a collegial body. So, put it another way, wala tayong mapapasa kung hindi tayong mag-compromise at magpapakiusapan. No? But to assure the gentleman that we want to take out any delays, we seek to complete by Monday the chairmanships, and I think today we're ready with the ratio, no? Because we have a 13-9-2, 13-11 or 13-9-2, or the two can choose to have their own ratio or they can choose to join majority-minority. So like Senator P and I in 2022 were independent, but at one point Senator Miggs asked me or his staff that could you join the majority for purposes of the ratio. And I don't think that's a problem, no? Usually, mas controversial sa CA at saka sa SET, but I'm confident that Senator Soto and myself have solved this already twice when Senator Escudero was SP and when he was SP. So if there is an odd number, I think we will be able to solve that. Thank you, Mr. President, Madam President. If that is the case, then I would like to manifest that, Mr. President, the change of leadership should not prevent this chamber from acting on measures that are already ripe for sponsorship and plenary discussions. In fact, many of our bills and conventions have been included in the weekly agenda, this weekly agenda. And then next week, Mr. President, we are planning to do the same. For example, like what you have mentioned, under my chairmanship of the Committee on Social Justice, the bill institutionalizing the AIX was passed yesterday.
And we would like to thank the Senate President for that on third reading and right for BICAM. Under the Committee on Foreign Relations, though, Madam Chair, Mr. President, the four conventions of nuclear safety, English na liability, English, and management of hazardous Palong-palo, waste Amerikano, treaties that Amerikano. ensure clear Hindi- accountability measures in case of nuclear incidents are now for sponsorship. Also for sponsorship, Mr. President, are the Tokyo Convention, which seeks the recognition of qualifications in higher education, wherein our Madam President is one of the co-author for fair opportunities and dignity for Filipino professional students abroad. Also, Mr. President, Madam President, the status of visiting forces agreement with Canada and New Zealand, respectively, which aims to build a broader coalition in the Pacific and improve our disaster response. Therefore, Mr. President, respectfully move to allow the outgoing chairpersons to proceed with the committee hearings, sponsorship, and participation in bicameral conference proceedings for measures already referred to or acted upon by the respective committees until their successors, which I believe that will be on Monday, Mr. President, that's what you've said, shall have been elected or designated consistent with Section 19 of the Rules of the Senate. But there's a lot of bills, Mr. President, that are that needs immediate sponsorship. Case in point, Mr. President, Madam President, Senate Bill 1905, or the Act Providing for Magna Carta of Barangay Health Workers, sponsored by Senator Risa Ontiveros. Senate Bill 1511, Amendment to RA 9439, Act Prohibiting Detention of Patients in Hospitals and Medical Clinics. Ito po ay mga proteksyon para sa mga pasyente, Madam President, Ginoong Pangulo, na dapat po nating talakayin at maisabatas po at kailangan po, Ginoong Pangulo. Nariyan din po, Ginoong Pangulo, Senate Bill 1584, yung Amendment to Indigenous Peoples' Rights Act na sponsored po ng ating kasama si Senator Robin Padilla. Nariyan din po ang Senate Bill 1988, mandating accessibility, inclusivity in all tourism sites for persons with disabilities, senior citizens, is sponsored naman po ni Senator JV at Senador Camille Villar. Nariyan din po yung Senate Bill 2092, an act declaring Waling-Waling as the National Orchid of the Philippines, sponsored by Senator Loren Legarda. So, Ginoong Pangulo, ang tanong ko po, maaari po ba, if we are bound to follow the rules, specifically Section 19, shouldn't we follow the status quo, Mr. President? Senator Marcoleta asked if he can... Thank you, Mr. with the President. permission of Senator. Go ahead po. We recognize Senator Marcoleta. Interject. Thank you, Mr. President. I appreciate the problems being encountered by Senator Erwin. Pero masasabi ko po, Mr. President, mas maswerte siya sa akin dahil siya po ay nakitaan ko na ng napakarami pong mga bills niya na nag-transition na po sa third reading. May na-report na po yung mga committee, mga nakapag-report na po. At yung iba nga po ay naidepensa niya dito sa ating bulwagan. Ako po yung tatlong major bills ko po na inaasahan ko po sana na